Magandang umaga, class. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang tungkol sa La Liga Filipina na itinayo ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Magandang pag-usapan ito dahil ito'y nagpapakita ng isang bahagi ng pagkatao ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ano itong sinasabing ibang personalidad o pagkatao ng ating bayani, no? Sapagkat itong La Liga Pilipina, sinasabi ng mga historiador, ay bunsod nung disappointment ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal na maganap o matamo yung mga layunin ng propaganda movement nila sa Espanya, no? Dahil kung tutuusin, kung titingnan natin, kung susuriin natin mabuti, ang mga layunin ng propaganda movement ay hindi naman naganap. So kaya pagbalik ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas, o hindi pa siya nakakabalik sa Pilipinas, meron na siyang pagnanais na baguhin yung sistema ng pakikipaglaban sa Espanya. So itong La Liga Pilipinang ito, nung nasa Hong Kong pa lamang si Dr. Jose Rizal pabalik ng Pilipinas, no? So nag-stop over siya sa Hong Kong, isinulat niya na ang saligang batas ng liga na ito. Kaya pagdating niya sa Manila nung July 3, 1892, ay agad na pinatawag ni Dr. Jose Rizal ang mga prominenteng tao sa Manila. Nagpulong sila dito sa Tondo, Maynila, sa isang bahay ng isang mistisong Inchik, no, na si Doroteo Ong Junco. So pinatawag ni Dr. Jose Rizal sa bahay na ito ang mga prominenteng tao sa Manila, at doon niya inihayag o inilatag sa mga prominenteng taong ito ang kanyang pakay na pagtatayo ng isang La Liga o ng isang liga na kung tawagin nga ay La Liga Pilipina, no? So may mga layunin ito, no? Itong La Liga Pilipinang ito, kung mapapansin natin o i-analyze natin, sabi nga natin, it's a radical shift of Dr. Jose Rizal, no? From standpoint of just, nagpo-propaganda lamang into a revolutionary action. Ano tong revolutionary action na to? May saligang batas ang La Liga Pilipina ito. May struktura ng gobyerno, may pamunuan, may tinatawag na Supreme Council, na kung saan itong Supreme Council na ito, siya ang mga mamumuno sa Provincial Council hanggang doon sa Town Council. Meron din siyang layunin na para sa komersyo o para sa negosyo ng bansa, sa ekonomiya ng bansa. Kaya sabi ng mga historiador, ito'y parang kooperatiba, no? Ang layunin nga nitong La Liga Pilipina ay tulungan ng bawat kasapi nila, at patuloy silang nagpapalawak ng recruitment. Sinasabi rin ni Dr. Jose Rizal na dapat ang maging kasapi nitong La Liga Pilipina na ito ay hindi abusado, no? Well-behaved na mga tao. Yan. Kaya ito namang hakbangin ito ni Dr. Jose Rizal ay nakot yung atensyon ng mga priors na kalabang-kalaban ni Dr. Jose Rizal, mga Pilipinong praile na takot kay Dr. Jose Rizal o galit na galit kay Dr. Jose Rizal. Kaya itong si Dr. Jose Rizal, pag nasa Pilipinas ito, talaga namang bantay sarado nitong mga praile, no? Ng gobyerno, no?
Ito na nga, naitayo na ni Dr. Jose Rizal, kasama niya ang mga prominenteng tao sa Maynila, itong La Liga Pilipina, kung saan meron na silang naghalal sila ng pamunuan. At ang mga unang opisyal na nito, sila Ambrosio Salvador bilang Pangulo, tagapangulo, si Deodato Arellano bilang sekretaryo, si Bonifacio Arevalo bilang ingat yaman, at si Agustin de la Rosa para naman sa piskal. Meron silang motto dito sa La Liga Pilipina, yung tinatawag nilang one like all. Ngayon, kung susuriin nating mabuti, kaiba ito doon sa propaganda movement nila Dr. Jose Rizal, na naglalayon lamang na kilalanin ng Espanya ang Pilipinas bilang isang probinsya nila. Itong La Liga Pilipina, hindi. Naglalayon ito ng isang bansang malaya, ng isang bansang may namumuno, ng isang bansang may ekonomiyang ang nagpapatakbo ay mga Pilipino. Isang bansa na kung saan merong namumunong korte. Kaya kahit pa itong La Liga Pilipinang ito ay sinasabi ni Dr. Jose Rizal na pag-ingatan natin, dapat hindi agad mabulgar, no, sa mga praile. Pero hindi natin alam kung bakit nakarating agad sa mga praile, no? Sapagkat nung ikatatlong araw nung ito'y maitatag, July 6, 1892, ang ating bayani ay hinuli ng gobyerno. Hinuli siya. At ang dahilan sa paghuli sa kanya, mayroon daw nakuha, no, sa unan, sa unan ni Lucia, kanyang kapatid, no, isang leaflet na naglalaman ng mga artikulo na laban sa mga praile. Anyway, bago pa man yun, yung sinasabing leaflet na yun, bago pa man yun, ay talaga namang mainit na ang ating bayani sa mga praile sa Pilipinas. No, mainit na siya. Sapagkat yung mga kanyang pangapahayag nga sa nung nasa ibang bansa pa siya, nasa Espanya siya, nakakarating dito sa Pilipinas. So isang subversibo para sa mga praile itong mga gawain ni Dr. Jose Rizal. Kaya itong pagpupulong na ito sa Tondo ay maaaring may nagsumbong, no, sa mga praile. At ito hinuli si Dr. Jose Rizal dito, no, 3 araw bago maitatag, o after maitatag itong La Liga Pilipina. Okay, so ang gusto ko lang matandaan ninyo, class, no, itong La Liga Pilipina na ito is a radical shift of our hero, Dr. Jose Rizal. Yung radical shift ng kanyang paniniwala, no, into just, a conservative propagandist to a revolutionary one. Kasi ito'y nag-inspire ng pagkilos ng mga mamamayan. May aksyon, may tinuturo, may pinatutunguhan yung organization. Mula doon sa pamunuan, yung mga council na yan, Supreme Council, Provincial Council, Town Council, no? And then may officer, may national officer. So makikita mo yung struktura ng isang paggugobyerno na. At meron din, yun nga, sa ekonomiya, paano patatakbuhin ang ekonomiya. At magtulungan ang mga tao, ang mga kasapi. So nabubuo yung konsepto ng isang pagtatayo ng isang bansang malaya
Yan. Ngunit ang La Liga Pilipina ay hindi nga nagtagal sapagkat hinuli ikatlong araw ng ating bayan si Dr. Jose Rizal simula ng pagkatatag nito at siya ay itinapon sa dapitan. Pero bago natin i-discuss yung pangyayari sa dapitan, no? Tingnan natin ano ang nangyari matapos na hulihin si Dr. Jose Rizal. At syempre yung pagkahuli sa kanya, ang tendency ng mga kasapi nito ay ma-demoralize sapagkat ang leader nila hinuli. Sino pa ang kanilang pinuno? Kahit na meron nang nahalal na mga opisyal, ay hindi naman ito pagganon katatag. So ang pinakautak nila ay si Dr. Jose Rizal pa rin, kung saan hinuli ng mga Espanyol. Ngunit hindi nawala ng loob ang mga kasapi nito. Isa sa mga kasapi ng La Liga Pilipina na to actually ay ang ating bayaning si Bonifacio, Andres Bonifacio, kung saan nagtatag ng KKK. Yan. Nagsimula po ito, ang inspired po ito ng La Liga Pilipina ni Dr. Jose Rizal. Pero hindi natin i-discuss itong KKK na ito. No? Siguro sa mga susunod na topic na. No? Sige. So, hinuli na si Dr. Jose Rizal at pinatapon sa dapitan. Nakarating siya sa dapitan noong July 17, 1892. At mula noon, siya ay doon sa dapitan na tumigil sa loob ng 4 na taon. O, ano mga ginawa ni Dr. Jose Rizal doon? Bagamat siya ay napatapon na doon sa dapitan, naging makabuluhan pa rin ang kanyang buhay at marami siyang mga makabuluhang mga gawain, no, na naibahagi sa dapitan, no? Ano ito? Una, mula doon sa 16 hectares niya na lupa, no, umabot ito sa 70 hectares na kinultivate ni Dr. Jose Rizal, no? Yung agrikultura niya, nagtanim siya doon ng mga nyug, mga kokwa, mga fruit bearing trees, no? Marami siyang tinanim diyan, no? Nagtayo siya ng irrigation sa lugar. Gumawa pa siya ng mapa, no? Yan siya sa Mindanao, no? Mapa nung kung saan para nagamit 'yon sa mga disaster map, ganun. Ngayon ano pa, marami siyang na-discover ng mga species na itinuro niya sa kanyang mga estudyante sapagkat pagdating doon ni Jose Rizal, nagpa-practice siya ng medisina, no, at the same time nagtayo siya ng eskwelahan, bagamat hindi yung eskwelahan na alam natin, ano po, kung kumbaga kubo-kubo lang yung kanilang eskwelahan, minsan sa puno pa, no? Merong estudyante si Dr. Jose Rizal doon, 16 na estudyante mula sa mga prominenteng pamilya sa dapitan, no? So yan, tinuruan yun ni Dr. Jose Rizal, history, ng literature, ng English, no, ng pati sa sports, gymnastics, tinuruan niya. Yung love of nature, tinuruan din ng Dr. Jose Rizal, no? So yun, patuloy pa rin nagsulat si Dr. Jose Rizal, no? Yung mga gawain niya ng pagsusulat, ipinadala niya sa kaibigan niyang si Blumentritt. Meron ding binigay na gift. Meron pa nga binigay na gift si Dr. Jose Rizal kay Blumentritt, isang imbensyon niya, no? Nasa dapitan siya, habang naka-exile nga siya yan sa dapitan, yung lighter, no? May tawag sa lighter na yun, yun, na-invento yun ni Dr. Jose Rizal, binigay kay Sulpukan, I think yun, no? Kung hindi ako nagkamali, sa lighter na na-discover niya, pinadala niya kay Blumentritt. At the same time, meron siyang mga na-discover na mga species.
ayan, na naitala din sa kasaysayan. At bagamat malungkot nga ang kanyang pagkaka-exile dyan sa dapitan, nung nagtagal-tagal na ay nakita niya na marami namang nagagawa siya sa dapitan. Lalong naging makulay ang buhay ni Dr. Jose Rizal at napawi ang kanyang kalungkutan nung makilala niya itong si Josephine Bracken, isang magandang dilag, no? Isang foreigner na 18 years old na nagpunta sa dapitan, no? Sinadya sila kasama yung kanyang nag-adapt sa kanya na tatay, no? So nakilala ito ni Dr. Jose Rizal nung nagpagamot yung kanyang tatay at nag-ampun sa kanya na tatay, no? So yung dalawa nabighani sa isa't isa, no? Siguro si Dr. Jose Rizal ay nagandahan dito kay Josephine Bracken at si Josephine Bracken naman ay na-inlove din dito sa ating bayani sapagkat bukod sa physician na ito, ay makikita naman natin yung itsura ni Dr. Jose Rizal ay matipuno din at maayos ang pangangatawan ng ating bayani, no? May itsura din. So, sa madaling salita, nagkainlaban yung dalawa. Kaya nung umuwi ng Hong Kong, ito sila Josephine Bracken, ay bumalik itong babae at doon nga sila ay nagpakasal, no? Pero hindi po sa simbahan sila nagpakasal sapagkat ayaw silang ikasal sa simbahan dahil nga si Dr. Jose Rizal ay hindi kinikilala ng simbahan, ano po. So nagsama yung dalawa na kahit na against ang ilang mga kapatid ni Dr. Jose Rizal. Sa madaling salita, nagkaroon po ng parang mag-asawa na talaga yung dalawa at yun nga, nabuntis nga ito si Josephine Bracken kay Dr. Jose Rizal. Kaya lang hindi po natuloy yung kanilang anak, no, namatay din, no. Ngayon, ang kagandahan dito, ang pinapakita dito sa La Liga Pilipina na ito ay yung isang bahagi, isang side ng personality ng ating bayani na na-disappoint na. Walang nangyayari dito sa ating propaganda movement na to. No, yung mga kabataan, nakikita niyo yung kabataan sa Espanya ay nagliliwaliw lang, nagsasayang ng oras. Nagpapakasarap doon. Samantalang ang mga Pilipino ay nahihirapan sa pamumuno ng Espanya. So si Dr. Jose Rizal bumalik sa Pilipinas. Sa totoo lang, pwede na siyang hindi bumalik ng Pilipinas sapagkat siya ay isa ng ganap na doktor. Isa na siyang sikat na doktor. Pwede siyang magpayaman sa ibang bansa. Bakit pa ako babalik ng Pilipinas? Manganganib lang ang aking buhay. Ngunit hindi yun inisip ni Dr. Jose Rizal yung kanyang sarili. Bumalik pa rin siya sa Pilipinas kahit na nanganganib ang kanyang buhay. At ito nga, nagtayo siya ng La Liga Pilipina. Kaya ganun ang nangyari. Nung mabigo itong La Liga Pilipina, actually hindi naman totally nabigo sapagkat nagpatuloy itong mga kasapi. At yun nga, halimbawa natin, na ang kilala natin na na-inspire nitong La Liga Pilipina ay yung KKK ni Andres Bonifacio. Ano po? So may mga pagkilos na nun ang mga mamamayan. Habang si Dr. Jose Rizal ay nasa dapitan, nagpatuloy ang KKK, nagpatuloy ang revolusyon ng mga Pilipino. Gusto nga si Dr. Jose Rizal na itakas sa dapitan, no, ni Bonifacio. Nagpadala pa ng tao si Bonifacio doon sa dapitan. Ngunit hindi sumama si Dr. Jose Rizal. No, ayan. So I hope na nakita nyo yung isang side ng personality ni Dr. Jose Rizal na hindi lang siya nasiyahan doon sa pagpupropaganda, kundi siya ay naniniwala din na kailangan merong marahas na pagkilos laban dito sa mga mananakop at mapaniil
na kolonyang Kastila. So yan, doon sa mga detalye ng mga tao, halimbawa kung sino yung naghuli kay Dr. Jose Rizal, sino ang naging kasakasama niyang sundalo o general dito sa Dapitan, ay basahin nyo na lamang. Ang gusto ko lamang na maibigay na message sa inyo o mensahe sa inyo na merong radical shift sa pagkatao ni Dr. Jose Rizal. Hindi lang siya propagandista, kundi naniniwala din naman siya na kailangan kumilos ang mamamayan, no? Patungo sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas, pagkakaroon ng bansang malaya o nagsasarili, no, na pinamumunuan ng mga Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat.